Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon ay sumasisid tayo sa isang malalim na pananaw mula sa Korinto Kabanata 9. Partikular na tinitingnan ang karunungan na ibinahagi ni Shaul, si Pablo, tungkol sa ating paglilingkod kay Adonai. Maraming mananampalataya ang nakararamdam ng guilt pagdating sa pagtanggap ng suporta o pagkakita ng bunga mula sa kanilang pagpapagal. Ngunit gumamit si Shaul ng napaka-praktikal at makamundong mga halimbawa upang ituro sa atin ang isang espiritual na katotohanan. Tanong niya sa atin, sino ang naglilingkod bilang sundalo na siya mismo ang nagbabayad ng sariling gastos? O sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nagpapastol ng kawa na hindi umiinom ng gatas nito? Ang mga ito ay hindi lamang retorikong tanong. Ang mga ito ay nakaugat sa kaayusan ng paglikha. Sa kaisipang Hebreo, nauunawaan natin na ang pisikal na mundo ay madalas na sumasalamin sa espiritual na mundo. Kung ang isang sundalo ay ipinadala sa giyera, ang hari ang nagbibigay ng baluti at rasyon. Kung ikaw ay ipinadala ng hari ng mga hari sa espiritual na larangan ng digmaan, sa tingin mo ba ay mas kulang siya sa katapatan kaysa sa isang makataong komander? Ipinagtatanggol ni Shaul ang mga karapatan ng mga nagpapahayag ng mabuting balita. Itinatag niya na ang kanyang pagiging apostol ay balido dahil ang mga mananampalataya sa Korinto ang bubuhay na patunay ng kanyang gawa sa Panginoon. Nakita niya si Yeshua at inatasan niya, ngunit madalas niyang pinipiling talikuran ang kanyang mga karapatan upang magtrabaho bilang gumagawa ng tolda. Ngunit tingnan ang ebidensyang kinuha niya mula sa Torah. Sipin niya ang Deuteronomio na nagsasabi, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik ng palay. Ang pisikal na hayop lang ba ang inaalala ni Adonai? Hindi. Ipinaliwanag ni Shaul na isinulat ito para sa atin. Ang prinsipyo ng tsedaka at katarungan ay nagdidikta na ang nag-aararo at ang gumigiik ay dapat magtrabaho ng may inaasahang bahagi sa ani. Ito ay tungkol sa daloy ng buhay, ang tiyay. Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Ang mapagkukunang ito ay makatutulong sa inyo na ilapat ang mga prinsipyo ng Torah sa inyong pang-araw-araw na gawain. Sa pagpapatuloy sa ating teksto, itinuro ni Shaul na kung ang espiritual na binhi ay inihasik, nararapat lamang na umani ng material na ani. Hindi ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa modelo ng templo. Ang mga naglilingkod sa altar sa Mishkan ay nabubuhay mula sa mga handog na dinala sa altar. Iniutos ng Panginoon na ang mga nagpapahayag ng mabuting balita ay dapat makuha ang kanyang ikabubuhay mula sa mabuting balita. Gayunpaman, ang kagandahan ng puso ni Shaul ay nahahayag nang sabihin niyang hindi niya ginamit ang mga karapatang ito. Nais niyang maging libre ang ebanghelyo upang walang sinuman ang makapagsabi na ginagawa niya ito para sa pera. Ang kanyang panloob na udyok, ang kanyang gantimpala. Ginawa niya ang kanyang sarili na alipin ng lahat, isang ebed, upang makakuha ng mas maraming tao hanggat maaari. Hindi siya tumakbo ng walang layunin. Tumakbo siya upang manalo ng isang korona na tumatagal magpakailanman, hindi tulad ng mga laurel na korona sa mga palarong Griego na nalalanta. Dinisiplina niya ang kanyang katawan upang manatiling karapat-dapat sa gantimpala. Tinatawag tayo sa parehong disiplina na iyon. Naway pagpalain kayo ni Adonai ng lakas upang takbuhin ang inyong karera, ng may pagtitiis at ng karunungan upang kilalanin ang ani na inihanda niya para sa inyo. Maging malakas ang loob at sumama sa akin para sa ating susunod na pag-aaral habang patuloy tayong lumalakad sa liwanag ng kanyang salita. Shalom Aleichem!